Buhay, sa buhay po natin, disregard po natin buhay mananampalataya. Kung bakit po ang marami ang naghihiwalay, marami nag-aaway, marami mga anak na napapariwara dahil po sa kapabayaan ng magulang. So, papag-aralan po natin yung family restoration and revival, kung paano ang mag-asawa ay nandun po sila sa pagtutulungan sa pagtaguyod ng anak. Okay, so maaring ito po ay huli na inyong mapapakinggan at meron po kaming napag-aralan na mga 2 months ago na po yun. So ito po ay karugtong lamang. So, family revival and restoration. Okay. Kung makikita niyo po ang isang mag-asawang ito na may meron silang 2 anak. Doon sa nakikita ko, parang, ewan ko sorry po hindi ako makapaniwala na puro kayo dalaga eh. Totoo po ba? Dalaga po sila talagang lahat. Sorry po mali ako ng pagtingin. Medyo, opo patingin nga. Hindi, nagbibiro lamang po ako. Okay. So anyway, maganda po yan kasi preparation, ika nga, amen? Para pagdating nung kayo ay magkapamilya na, may asawa na, alam niyo na kung ano dapat ninyong gawin. Okay? Tulad po, si Ate Lilia, dalaga yan. Na may ilang anak, ate? 2 po! Okay, si Ate Lilia, gumaganda lalo. Okay, kung makikita po natin, ang pinag-usapan po natin is family revival and restoration. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, nandiyan po ang mag-asawa na may 2 anak. Hindi ko po alam, babae parehas to. So, ito po yung kanilang baby. So, ang pinag-apag-alam po nito is how to restore at how to have a model family. Kung di po tayo mapagbantay sa ito, napakarami po ang family naghihiwalay. Lalo na at narito kayo sa abroad. Naiiwan si Mister sa Pilipinas. Maaring si Mister ay malayo kayo. Meron siyang naligawan doon. So, wag naman po sana. Amen. So, ang kwampo dito is how to have a good relationship. Okay? At yun po ang ating pag-usapan. Pero ito na po pag-usapan po natin. Nandito na po tayo sa talakayan ng how to provide the children or how to teach the children. Okay. Okay, sabi po rito, what are the biblical responsibilities of parents? Ano daw po ang biblical na pamaraanan o responsibilidad ng mga magulang? Okay. Sabi po rito, parents have been given serious responsibilities and a charge by God in the following areas. Ang magulang po ay binigyan ng isang seryoso o matinding responsibilidad upang mapangalagaan po ang pamilya na ito po ay inutos ng Diyos. Amen? So ano po ito? Okay, providing. So sa 1 Timothy, Kuya James, meron ka po dyan. Babasahin ko sa English at pakibasa po sa Tagalog. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ito po ang sinasabi. 5 verse 8 ng Timothy. Welcome, Ate Cora. I miss you. Okay, 5:8 ito po ang sabi. If anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith
and is worse than unbeliever. Kung sino daw po ang hindi nagpo-provide sa kanyang immediate relatives o kamag-anak, and especially for his immediate family, he has denied the faith. Yung faith po, yung pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos, at worse pa po tayo sa mga unbeliever. So, yun po ang sabi. So, ang kailangan po is provide. Ano po ba sa Tagalog ang provide? Pagkaloob o ano pa? Okay. Okay. Pagkaloob o mag-provide o magbigay. Okay. Pagbibigay pa rin, pagkaloob. Okay. So, tayo po ay binigyan ng puso ng Diyos na magkaloob. Pero minsan, napabayaan po natin, nanineglect just because ang una pong ating bigyan ay ating sariling katawan. Maaring nagpapabeauty ako, kulang sa pag-makeup, yung anak ko ay hindi ko madala sa eskwelahan dahil kulang pa sa akin. Pero malaki po ang responsibilidad ng nanay, especially ng tatay. Amen? O maaring naubos sa loan, kachat-chat, pwede pong mangyari yun. Dahil po sa mga pa-chatting-chatting, sa mga BF o mga kaibigan, hindi ko po alam. Okay? So ito po ang tinuturuan ng Panginoon, providing. Okay, sabi po rito, to provide for your family is more than making sure that they have food, clothing, and housing. Although these are very important, parents are to provide in all areas of life, including spiritual, emotional, social, intellectual, vocational, and moral areas. So sabi po nung una, to provide your family is more than making sure that they have food, clothing, and housing. So yun po ang main. Pero meron pa pong mas mahalaga, malibong po doon. Hindi lang daw po yung food, clothing, housing. Maaari kasama po natin doon yung pagpapaaral. Amen? So, ang importante po, although they are very important, parents are to provide in all areas of life, including spiritual. Ito po ang kadalasang wala. Spiritual. Kasi po, pag walang spiritual, alam niyo po, ang bata, pag hindi po naturuan ng spiritual. Kaya po tayo mga magulang, hirap sa pagtuturo. Just because our children do not have an spiritual life. Ang tigas ng ulo mo, murahin ka, kaya ba nagmana? Tigas ng ulo mo. Mana ka sa tiyo mo, mana ka sa tatay mo, mana ka sa lolo mo. Pero tayo po ang may pagkukulang doon. Wala pong pinagmanahan yun, kundi tayo po ang nagkulang. Amen. So, spiritually, kulang po tayo ng pangangaral. So, kung tayo pa ay busog spiritually, amen, kung tayo pa ay merong alam, tuturuan po natin ating anak, anak, hindi maganda yan. Ito ang sinasabi ng Bible, kailangan sumunod ka. Amen. So, kailangan po natin spiritually. Okay, emotional. Alam niyo po sa emotional, ang bata hindi po sapat na sabi natin marami kang sweldo, malaki ang sweldo mo, binibigay mo lahat, pag-aaral, lahat kung may kaya mo pang bumili ng kotse, bibili mo siya ng mga laruan. No, it's not enough. Kulang po 'yun. Kahit po ang mayayaman, hindi sila kontento. Ang kailangan pa rin ang the best. Amen. The best ang nambaruga po ng magulang. Kahit sabi mo kompleto, may yaya, inahatid sa school, talagang pagising na, sinusubuan pa kahit 7 years old na. So, kailangan pa rin po ang pagkalinga ng magulang. So, tinuturuan po sila ng emotional, social, pakikisalamuha, okay? Intellectual, ang first nagtuturo po sa knowledge ng bata ay ang nanay at tatay. So, combination po yon. Amen? Yung po ay napakaganda nun. Anak, maging magalang ka sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa labas. Kung sino ang makausap, kailangan upo. Yan po ang kinagisan sa ating mga Pilipino. Okay, vocational and moral areas. Ano pa? Okay, protecting. Ano po ang sinasabi ng protecting? Protecting po ay, sabi po ng Matthew 18:6. Ito po sinasabi ng Matthew 18:6.
protecting. Ano po ba sa Tagalog ang protecting? Ano po sa Tagalog ang protecting? Protektahan. Tama ba yun? Hindi tamang Tagalog, ano? Iyan. Kasi protektahan. Ha? Espanyol. Yun nga, pero hindi yun ang tamang Tagalog. So, ingatan o bantayan o bantayan. Protecting. Yun the best. Bantayan. Okay. 18:6, ano po ang sabi rito? Pakibasa sa Tagalog after ko, Brother James. In whoever will comes a little child like this, in my name will comes me. Pakibasa, Brad, sa Tagalog. (18:6) ng Matthew. Brad, nasan yung malaking Bible mong hawak ng Tagalog? Hirap ka dyan, ha? Hawak mo na yung malaki. 18:6, pakibasa ka. And whoever will comes a little child like this in my name welcomes me. Okay. But anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a large millstone hung around his neck and to be thrown in the depths of the sea. So, kailangan po talaga natin turuan. At napakahalaga po, pagka ang bata po ay hindi na mold ng isang magulang. So, protecting. Ano po ang dapat natin gawin doon? Okay? Protection is more than preserving them from physical harm. It involves guarding their children from sin, snipe, idleness, worldliness, evil association, dishonesty, hate, moral impurity, and anything else that would cause them to become less than what God intended for them to be. Okay, sabi po, protecting is more than preserving them from physical harm. So, hindi lamang po physical harm ang pag-protect. Ang sabi po doon ay sa yung kasalanan. Ayan. Pag hindi po naturuan ng bata, ay ang bata po, magaling po gumaya ang bata. Kung narinig sa kapitbahay, BI. Pag yun narinig niya doon sa kapitbahay, lagi araw-araw, dala-dala niya hanggang bahay yun. Pakinggan nyo sa anak mo. So, ilang isang magulang, dapat talaga magbantay. So, sin. Ano pa? Maaaring yung kalaro niya ay nag-uumit, nagnanakaw. Magagaya ng bata yon. So, ikaw na bilang nanay or tatay, kailangan may mga ganyang bata? Ay, naku po. Ang bilis makapick up niyan. Sa mga games, tingnan po niyo sa mga games, sa computer. Yan na hindi po nagbabasa, ang bilis nila makapick up, tatalunin pa tayo matanda. Believe me? Ang bilis na kahit sa... Hindi alam kung bakit napakabilis. Ang bilis nilang, saan pinagagawa nito? Ako'y hirap na hirap pagpipindot dito kung saan ako nalilig, pero mga bata, ang bilis. Saglit lang. So sila po ay iba ang takbo ng kanilang kaisipan. Amen. So, mga magulang, magbantay po tayo. From stripe, sabi po ron, stripe, idleness, worldliness. Ano po yung worldliness? Pag hindi po tayo mapagbantay, doon sa kababata, kita mo, huy, meron na siyang boyfriend. Di ba? Yan. Uy, marunong siyang manligaw, meron na siyang I love you. Uy, kabata pa. So, magulang, anong gagawin mo? Uy, may crush na raw mami siya, oh. Di ba? So, pag hindi po tayo maging mapagbantay, o tayo mapagmasid sa ating mga anak, ang pangit. Bantayan po ninyo.
Pag sabihin mong, anak, saan ka galing? Hindi ko eh. Sa likod ninyo, matagal na nawala. Yung pagsisinungaling, saan kayo nakuha ng bata yun? So, ang bata, sila po ay natuto, nagiging hard-headed sila. At hindi po nila namamalayan yun. Okay? So, ano po ang kadalasang nangyayari? Okay, ano po ang dapat gawin pa ng magulang? Children need protecting because. Okay? Children need protecting because. Bakit po? They are valuable. Pakibasa nga brad sa Tagalog. Ikaw na lang bumasa ng Tagalog. 128 verse 3. They are valuable. Napakahalaga nila. Psalms, not Proverbs. 128 verse 3. Brad, ako nahirapan sa iyo. Gumamit ka na, Brad, ng malaking Bible. Ito, oh. Brad, oh. Huwag mong gamitin yun. Psalms 128 verse 3. Ano sabi ron? Sabi po sa English ay ito, your wife will be like a fruitful vine within your house. Your sons will be like olive shoots around your table. Pakibasa, Brad, sa Tagalog. Ayan. Ang ganda, no? Your sons will be like olive shoots around your table. Napaganda. Kailangan po nating, ang bata po ay valuable, napakalaga. Bakit po valuable ang bata? Kasi po, ang bata, yan ang susunod na generasyon sa atin. Eh kung yan ay papalit, ang ugali niya ay mas masahol pa sa atin. Ano magiging pamilya nun? O anong may dudulot na sa community? Di ba ang pangit? Tingnan po natin sa generasyon natin, sa politika natin. Di ba napakarumi? Ang tao kasi puro mandaraya. Sayang ang kanilang mga pinag-aralan, ang gagaling nila sa batas. Pero nasaan? Pero pag ang tao may takot sa Diyos, ako po ay na-amaze lang sa mga kwampo niya, sa mga mabatas po natin. Ibinundo natin sila just because para paglingkuran tayo. Hindi po tayo pinaglilingkuran eh. Niluloko tayo nila eh. Paano? Hindi po sila aral ng salita ng Diyos. Kasi kung sila may takot sa Diyos, hindi po nila gagawin yon. Okay? Ang anak po ng Diyos, itong tanda po natin, pag ikaw ay anak ng Diyos, at ang Kristo ay buhay sa puso mo, kapatid, bago ka palang magsisinungaling, meron nagsasalita, anak, binago na kita. Ang pagsinungaling ay hindi na nararapat sa iyo. Sabihin mo ang totoo. Di ba? Kasi ang kasalanan po ay, ang kabayaran ay kamatayan. Hindi po nila alam yun. Okay, kung alam mo yun, ikaw bilang anak ng Diyos, hindi mo siya gagawin. Mabubuhay ka sa totoo. Amen? So, masakit. At yung bata po ay, kung ating bata po ay, ang ating mga anak ay ganap na aral ng salita ng Diyos, at dumating yung henerasyon na sila po ay maging presidente or congressman or senator, aba, anong may bibigay nun sa gobyerno? Di po ba? Napakahalaga. Eh kung ang milyon-milyon bata ang magulang nun ay ganun, ang mga believer takot. Hindi takot sila magnakaw. Hindi na gagawin kasi ito ang tinuro sa akin ng nanay. At ito ang tinuro sa akin ng Diyos. So napakahalaga po nun. Amen? So sa lipunan, bakit po sila valuable? Kasi pinalaki po natin sila ng may takot sa Diyos. Okay, ano pa? They are damageable. Psalms 144:12. Brad, pakibasa. 144 verse 12. Damageable. Madali po silang damage.
Kasi sa murang isip, pag hindi po sila naalagaan, mahirap po. Kapatid. Yan. Di ba? Ang ganda. Ang ganda. Pakibasa nga Brad ulit, pakihimay-himayin mo ng kaunti. Bagalan mo lang ng kaunti. Ang ganda, di ba? Saan ka pa? Di ba? Ba't ang iyong kagandahan, kapatid, o kadalagahan mo, pag nasa worldly, walang kwenta. Pero pag yung beauty mo na yan, nasa Panginoon, wow. You're excellent in the sight of God. At kung ikaw naman ay tatay o gwapo, wow, ang galing mo, kapatid. Pinagpala ka. Di ba napakasarap pakinggan? Eh kung yun ay gwapo nga, kagawapuhan niya. So, kailangan po, yung image, binigay po sa atin ng Diyos, magamit natin sa tama. Why? Kasi po tayo ay isinilang na makasalanan. Po, tayo ay nagising doon sa maling kapamaraanan. Tayo ay butan. Amen? Kasi po, tayo po ay dinaya ng tayo po ay nandun sa katuwiran, sa panuntunan ng Diyos, tayo po ay magiging matuwid. Amen? So, napakahalaga po ng mga magulang na ang ating po mga anak ay dapat bantayan. Ano pa? They are corruptible. Hallelujah. Brad, pakibasa ng 22, Proverbs 15. They are corruptible. Madali po silang mag-corrupt. So, likas sa bata po ang pagiging pilyo. Pero pag yan po ay pinalaki mo, pinapaunawa mo sa bata, mo siya. So, napakahalaga po ng combination ng nanay yung pong mga anak binabantayan. Sa akin po na ako po ay 23 years na rin sa Saudi Arabia. Ako po malaki rin ang pagkukulang ko sa mga anak. Ano? At although na po sila ng mga lesson o natatawagan, napapangaralan, pero lang kasi iba po yung kasama mo sila lagi araw-araw. So, sa akin po ay maaari sabing kong kulang. Pero ako po ay napapasalamat kasi ang pagka takot sa mga templo ka eh. Ito po isang testimony ko kasi sa bantay po natin ayo. Mga na po na although ang nanay at tatay ay binibigay mo ang lahat. Meron ng madali mapababae, meron ang lalaki ay naging sugarol o na kung sa alak, sa barkada, sa adik. Amen. Kasi po kulang doon sa pangaral ng magulang. Amen. Yung advice. I was amazed sa aking pong mga anak. Testimony ko po sa inyo sa aking kambal. Maging doon po sa aking panganay. Meron na po akong anak na nurse. He is 25 years old at tapos na yung kanyang so 2 years experience. At ako po nagtatanong, anak, kumusta ang natin? Oh,
Pero ayaw ko kasi naghahanap mo ba? Papahanapin pala? Ay talaga mahirap. Maliban ako ang hanapin. Pero responsible na tatay. Talagang tinitingnan mo kami, inalagaan. So, kita mo, sa pag-alaga ng tatay, makukuha po yun. Sumusunod sa iyo at hindi siya magsisinungaling. At ako na-amaze pa, kapag may lakad yun, magtatawa ko sa Papa, pupunta ako doon sa kabarkada ko, pwede ba ako sumama? Pwede, anak, bakit ba hindi? Hindi naman kita nakikita eh. Anytime, anong gawin mo, hindi ko alam eh. Pero nagpapaalam siya. Pero anak, ito lang sasabihin ko sa iyo. Anytime pwede kang pumunta. Pero ayaw ko, huwag mong gagawin. Huwag naman papa, alam ko yun. Okay? Even boyfriend. Okay, makipag-boyfriend ka. Wala akong see to it na nasa ayos yan. Pa. Kasi, moral value, laki mo sila sa salita ninyo. Mga alam ko ang weaknesses ng babae. Ang babae po, pagkakulang sa care yan ng magulang, sa mga dalaga, lalo ng tatay, naghahanap po yan ng care. At pag nakakita yan, ay buti pa itong boyfriend ko sa akin, sa family ko. Ay kung ang anak mong dalaga o kahit binata ay ba yung papa ko ay talagang hindi ako pinabayan, lagi akong niyayakap noon, pinapangaralan. Di ba? Ma-adapt. So, malaki po ang responsibilidad ng nanay at tatay. Ilang mga anak. So, table po ang bata. Makukurap sila pagka tayo po ay hindi maging mapagbantay. Kaya bro, bantayan mo si Kyle, ha? Pag-aralin mo at palaki mo salita ng Diyos. Okay, training. 22 verse 6. Anong sabi, Brad? Pakibasa. Ayan. Training. Okay. Haba po tayo dito. Pagdating sa training, matindi po ito. Okay. Ang isang basketball player, bago po sila maging basketball player, meron silang training. Bago sila. Sino po ang nakakilala doon sa ating Miss World? Sino siya? Ano pangalan? Megan Yang. Hindi magiging Megan Yang yun kung hindi nag-training yun, di ba? Marami siyang training. Marami siyang beauty pageant na sinalihan. At bago siya sumali doon, talagang nagtitraining. The public is not easy. Yung pagsasalita mo, the way you speak to the public is not easy. Yung appearance mo, pinapag-aralan nyo. Yung pag-beauty mo gano'n, di ba? Hello? Di ba? Totoo po. Sa children, ganyan din. Paano mo palalakihin ang iyong anak? Kailangan mo siyang i-training. Di ba? So, to train child is something pagbibigyan mo siya ng panahon para po siya ay maging masipag, di ba? Responsibility yan ng tatay ay nasa inuman. Kung si nanay ay nandun sa chismisan, nasa bingguhan, ano kalalaki ng bata? Di po ba? So, father and mother, see to it na ang anak po natin ay tinitrain po natin. Train, napakahalaga. Train. Hanggang po. Sabi po doon sa English na, train your way he should go. When he grow up, he or she will not depart from it. Hindi po siya lalayo. Kasi, halimbawa nakita mo yung anak mo nga maganda, pang beauty pageant ka na. I-train talaga kita. Oh. So, this is it. So, kailangan po natin yung train your child. So, napakahalaga po nito. Amen? Para po tayo maging successful.
Ephesians 6:4, ano ba ang sabi doon, Brad? Pakibasa. Ikaw na lang tagapagbasa ko. Nawala na si James? Sige, basa, Brad. Ephesians chapter 6, verse 4. Bigla nawala si James. Basa, Brad. 6, verse 4. Okay, sabi po sa Ingles ay ito. Okay, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them in the training, instructions of the Lord. Training. Kung ano ini-instruct ng Lord sa iyo bilang tatay o nanay, kailangan mong gawin to. Kasi, kung hindi, kulang magsisisi. Pagka hindi mo iminulat sa magandang pag-uugali ng iyong anak. Amen? So, bilang tatay, so, ako po bilang tatay ay marami na rin akong pagkukulang kasi hindi ako lumaki sa ganun eh. Ako na rin po ako, maedad na rin po ako nung ako'y makikilala sa Panginoon. At ngayon ko rin po siya na-adapt. So, sa apo ko, doon po sa mga susunod na magiging apo ko, yun ang magiging training nila at babantayan ko po sila. Kasi yun po ang tinuturo ng Lord. Okay, training. Ano po ang gagawin po natin sa training? Sabi po, training involves bringing our children to maturity with all of the equipment that they need to be successful and make wise decisions in life. So, napakahalaga po ito. Training involves bringing our children to maturity hanggang po sila ay maging matured. Okay? Kasi, kung hindi po sila mat-train hanggang sila ay matured, pwede pong mawala yon. So, kailangan po rin ng pagbabantay. Okay? With all of the equipment. Ayan. Equipments, marami. Anong mga equipments na dapat mong gamitin? Sa pagtitrain, sa pag-aerobics, marami kang equipments, di ba? Hello? Pwede kang nagja-jogging o pwede kang magamit ng tawag doon? Treadmill o pwede kang nagsasayaw ng kukuan? Aerobics. Yes. May teacher ka, yun ang mga equipment mo na ginagamit. O pwede kang yung steady cycling. Marami po para ma-maintain mo yung iyong pagiging sexy. Amen. So to maintain yung attitude ng bata, kailangan mo rin 'yun, di ba? Kailangan po maging maintain nyo sa kanila para po sila po ay hindi lay. Amen. At saka sa mga desisyon, pagka po ang bata ay kulang sa aral, palpak ang mga desisyon yan. Pero pag yan ay minsan kulang, magtatanong pa yan sa nanay o tatay, Dad or Ma'am, okay na ba yung aking kwan? Anak, okay na yan. So, katulong ka pa rin. So, sa mga decisions, maganda. O sabihin po natin na, pwede ba akong mag-boyfriend? Diba? Anak, masyado ka 2 years ago, meron na pala. Pero pagkain ang bata ay, ang anak mo, malapit sa iyo, hindi po siya magsisinungaling. Magsinungaling yun, something mga sa pera, kaunti na lang. Pero dapat pa rin bantayan bilang isang nanay. So napakalaki po ng ating responsibilidad. Amen? Para po sila ay magkaroon ng magagandang desisyon sa buhay. Training. So children need training because children are born with nature inclined to sin. Totoo po yun. Children are born with a nature inclined to sin. Pakibasa, Brad, ng 51:5 ng Psalms. 51:5 ng Psalms. Ano po ang sabi ron? Yun na yun? Okay. Ako ay, pakiulit ba? Isa pa? Okay. Aha. Ayan. Children born with nature inclined to sin. Totoo po yun. So, pagka hindi po natin binantayan, even as, ang sarili po natin, tayo po ay malalayo sa Diyos.
Amen. Ano pa po ang sinasabi? Okay, dito po tayo magtatapos sa training. Children born without knowledge. Ito po yun. Di ba ang bata, hindi pa niya alam lumakad? Di ba? Or sabihin po natin na yung pagsalita. Let's say for example, mama, papa. Hanggat wala naririnig yan, hindi makakapagsalita yan. Ay kung ang narinig sa inyo ay mura, hindi niya sasabihin, di ba? Ay kung ang narinig, di ba sabihin, mama, papa, ituto ko'y marunong na magsalita. So kailangan kasi po, napakita po yun, children are born without knowledge. Karunong. Habang po sila ay lumalaki, naradagdagan ang kanilang karunungan. So, yun po ang sinabi, Proverbs 22, verse 15. Okay, so doon po muna siguro tayo magtatapos at mahaba po itong pagtuturo nito. At ay next week po sana po kayo nandito at marami po kayo matutunan bilang mga nanay at tatay upang ating pong mga anak ay mapalaki po natin sa pagtaguyod sa kanilang paglaki. Amen? Na sila po may takot sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sino po ang nais magtanong? Meron po kayo natutunan? Sagapon. Devotional sa ngayong umaga. God regarding doon po sa responsibilities po namin bilang nanay at tatay sa aming mga anak. Lord, alam ko po na ikaw yung gumagawa nito sa aming buhay upang kami ay patuloy na, Lord, maging maganda sa paningin ng lipunan. At Lord, alam ko na kapag kami ay nakakasunod, Panginoon, Lord, ang iyong pagpapala ay lubos na dadaloy, Panginoon, sapagkat, Lord, ang aming pagtupad o paggawa at pagtuturo sa aming mga anak ay ito po ay aming nagagampanan. Father and Mother, na kung saan ito po ang aming Lord, to train the child, Panginoon. Lord, damageable nga po ang bata, sila po ay corruptible, at sila po, Panginoon, ay valuable, Panginoon, sa kung ito po, Panginoon, hindi po namin Panginoon, bahagi. Marami pa po kaming marinig at matutunan. Ay patuloy po namin maalagaan at Lord matutunan. And then Lord will come. Sa mga mo po, Panginoon, maraming salamat sa Panginoon ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen.